Sige. Also, please stand by sa person in charge for the live sa page na ma-live na din. And then Yun. Don, take it away. Yun, isang mapayapa at magandang hapon sa inyo. Si Don Zamora to, naniningil ako ng 1,000,000 for one-on-one VIP coaching. Kaya pay attention kayo. Sobrang solid nitong lesson natin ngayon. Unahin ko na muna yung hanap tauhan. Start na ba tayo, Lloyd? Naka-record na tayo. Sige. Unang-una, karamihan ng mga business owner, ganito ang ginagawa nila. Hindi, introduction pa lang to, sasagutin ko lang yung, yung tanong. Karamihan ng business owner, naghahanap sila ng tauhan, minimenos nila. Ang ibig sabihin, naghahanap sila ng saktuhan lang na tao. Kasi pagdating sa paghahanap ng tauhan, ang unang-unang karakteristik ng tauhan na dapat hanapin nyo, unang-una, mas magaling sa inyo. Kaya pumapalpak yung mga tauhan kasi naghahanap kayo ng tauhan na kayo ang mas magaling. Yung business owner. Pag sumablay, kayo na naman uli yung gagawa. Parang ganito, alis ka muna dyan, ako na muna yung gagawa. So, ganun din na nangyayari. Walang kwenta. Kasi, ikaw din naman pala may kasalanan. Kumukuha ka ng tauhan, dahil ayaw mong magpasahod ng maganda, kumukuha ka ngayon ng tauhan, nasaktuhan lang. Dapat, pag kukuha ka ng tauhan, unang-una, dapat mas magaling sa'yo. Ayan. Kaya ako, pag nag-i-interview ako, doon talaga papunta yung ano ko. Gusto ko malaman kung mas magaling siya sa akin. Ang tagasagot ko nga ngayon sa FB is cum laude ng PUP. Wow. Ganon katindi. At ang sahod niya is, ang sahod niya, 600, libre na pagkain, libre na merienda, saka load. Kasi, titingnan mo ba yung kahit nga sahuran ko siya ng 1,000, kung magpapasok naman siya ng 20 times ng business, bakit hindi, di ba? After all, siya talaga ang buhay ng business kasi sa kanya una nag-uumpisa eh. So, pag maghahanap ka ng tauhan, kailangan number 1, mas magaling sa'yo. Pangalawa, sahuran mo ng tama. Sahod na nakakagana. We now have 45 participants. Ayan, kailangan sahod niya tama para ganahan naman siya. Ang problema, titinipid mo na yung tao, tapos nag-i-expect ka ngayon ng sobrang magandang performance. So pag maghahanap ka ng tao, kailangan mas magaling sa'yo, sahuran mo ng tama kasi magpapasok naman sa'yo yan ng 3 times, 5 times, 10 times the business. At sina Lloyd nga may ino-offer na pagtitraining ng tao kung paano mo yung tao iti-training. Meron sina Lloyd yan sa pagkakaalam ko. Iti-training nila yung tao mo para lalong gumaling sa pag-manage ng business mo. Kung business owner ka. So, yun ang sagot ko doon. Kailangan mas magaling sa'yo. Ayan. At yung sahod, kailangan tama talaga. Kasi yun ang isa sa nagpapamotivate sa tao. Ayan. Pangalawang puntos. Kung anong klaseng tao. Pangalawang puntos, paghahanap ng tauhan. Kailangan, yung tao mo, bibigyan mo ngayon ng checklist. Nakahanap ka na ngayon ng tauhan. Kailangan yung tao mo yung may checklist yun, bibigyan mo yun. Kasi minsan, lagi tayo nagagalit sa mga tao, yung pala, ikaw pala may problema kasi hindi mo na-deliver ng malinaw kung ano yung gagawin dapat ng tao. Ikaw pala may kasalanan na business owner. O yun. Yung business owner pala, ang galing lang. Saka minsan ganito, ang akala kasi ng mga business owner, isang beses lang nila ngayon ipapaintindi sa mga tauhan nila yung dapat nilang gawin. Hindi naman ganun eh. Kailangan minsan 3 times yan eh. At para mas madali nilang maintindihan, para shortcut na, bigyan mo sila ng checklist. Ngayon, pangalawa, hindi dapat yung checklist katulad ng checklist ng McDo. Kasi minsan nag-CR ako sa McDo, pagtingin ko ng checklist nila, 20. Hugasan daw yung kortina, hugasan daw yung bowl, 20. Paano magagawa yun? 20 na checklist. Dapat 1 to 3 lang, yung mga pinaka-importante lang. Ayan. Ano yung 3 na yun na pinaka-importante that will grow your business na dapat magawa ng tao? Yun ngayon ang ibibigay mo. Ang maganda sa may checklist,
parang wala silang palag dun kasi nakasulat yun eh. Parang ganito, pagpasok mo sa Starbucks, wala ka naman palag sa 250 na lang na kape. Bakit? Nakalista yun dun eh. Pero kung hindi nakalista yun, baka pumalag ka. Anong basihan mo? Bakit naging 250 yung kape nyo? Ganon din sa tao. Halos hindi na sila makakapalag, malinaw na sa kanila kasi may checklist. O, ayan yung checklist natin. Yan ang basihan natin. Ayan. Pangalawa, walang kwenta ang checklist kung walang report. Binigyan mo nga ng checklist, hindi mo naman pinag-report, sasabihin niya, ay, hindi ko naman to gagawin kasi wala naman report eh. So, ganun ka-importante yung report. Ito yung pangalawa. Kunyari, Monday ka nagbigay ng checklist, dapat mga Wednesday or Thursday, may report ka. Dapat magre-report sa'yo yun. Nagagawa ba yun? Mamaya, binigyan mo ng checklist, magsagot sa page, tapos pabanjing-banjing dahil wala namang report, sa linggo, magagalit ka ngayon. O bakit ganito nangyayari sa business natin? Kasalanan mo, ikaw na business owner. Kasi hindi mo naman binigyan ng pagre-report eh. So kung bibigyan mo siya ng magre-report siya ng Wednesday, oh, Lloyd, what seems to be the problem? Bakit hindi mo nagagawa yung number 3? Ayan. Bakit lagi kang nalilate? Ayan. Magre-report siya. O, Sir Lloyd, ito yung sales natin. O, ito yung naging sales natin. Bakit bumababa? O, ngayon, madadiagnose mo ngayon. O. So, may pagkakataon ka sa mga susunod na araw na maayos pa yun. O. Napansin nyo, hindi naman talaga sa tao ang problema. Nasa sayo, business owner. Tama ba ako, Lloyd? Puro tayo tao ang problema eh. Well, in fact, ang unang-unang may problema talaga dyan, yung business owner. Ayan. O, number 1, kailangan ng checklist. Pangalawa, nagre-report. O, pangatlo, kailangan attack the system, not the people. Ito, hindi nyo to maririnig sa iba. Not the people. Yan. Ano ibig sabihin sa attack the system, not the people? Kunyari, si Christian na late. Walang iya ka, Christian, na late ka na naman. Ilang beses na kita pinagbibigyan. O, ina-attack mo ngayon yung people, hindi ganun. Hindi yung people ang aatakin mo. Kasi pag yan ang inattack mo, magre-rebelde sa'yo yan, minsan nanakawan ka pa niyan. Mamaya, lagyan pa ng pampatulog yung pagkain mo, yari ka doon. So, hindi people ang ina-attack. Ang ina-attack yung system. Example, Christian, lately napapansin ko na lagi kang nalilate. Actually, napansin ko, 5 beses ka na nalalate sa isang linggo. Asan ba si Christian? O, tingnan nyo ha. Hiwaga to. Christian, what seems to be the problem? Kasi alam mo naman ang mangyayari sa system natin o sa negosyo natin pag lagi kang nalilate. What seems to be the problem? Yung pala, namatay, may sakit pala lola niya. O, di ba? Yung pala, hindi pala niya naintindihan dahil hindi mo na ipaliwanag. So, lagi mong i-attack ngayon yung system. Christian, it seems to be na hindi mo nasasagot yung mga inquiry. What seems to be the problem? Yan ang mga magic word dyan eh. Tingnan nyo, ina-attack ko ngayon ang system. May problema ba sa system natin? May hindi ka ba naintindihan? O, ayan. O. So, ngayon, ina-attack mo ngayon yung system, pero nakikipag-sympathize ka, empathize ka dun sa tao. Kumbaga, pinaparamdam mo sa kanya na hindi siya iba. Oh, ayan. So in this manner, nagiging okay pala yung boss ko, naiintindihan pala ako. So sige, aayusin ko sa susunod. O basta attack the system, not the people. Ganun ang mga magic word doon. Christian, what seems to be the problem? Bakit lagi kang walang pera? Bakit lagi kang nag-iinom? Alam mo naman na sa tingin mo anong mangyayari sa business natin pag hindi mo nasasagot yung mga inquiry? Christian, sa tingin mo anong mangyayari sa negosyo natin kapag lagi kang lasing na papasok? Sila naman ang makakapagsabi nun. O sasabihin naman ngayon ni Christian, Christian, anong sagot mo doon? Kunyari, ang sagot ni Christian, masarap po mag-inom eh. O sa tingin mo, Christian, anong dapat natin gawin para sa tingin mo, Christian, ang dapat pwede natin gawin para ma-improve pa natin? Kasi ang main goal natin dito, mapalago yung negosyo natin at tayo din naman dalawang makikinabang. Kawawa po talaga si Christian.
So, ayun, ha? Oh. Number 1, paano maghanap ng tao? Unang-una, kailangan mas magaling sa'yo. Pangalawa, may sahod na tama. O, at sino yung mga papaano mag-handle ng tauhan? Unang-una, bigyan mo sila ng checklist, i-training mo sila, make sure na maliwanag yung dapat nilang gawin. Number 2, kailangan nagre-report sila. Kailangan may reporting para merong pagkakataon na mag-adjust kayo. O, number 3, huwag mong aatakihin ng tao, kundi aatakihin mo yung system. Huwag mong pagalitan yung tao. Yan. Pangatlo, yung tinatawag na hire fast, fire fast. Kasi kung si Lloyd pang mag-a-adjust sa tao, damdamin niyang paiiralin, walang mangyayari sa negosyo niya. Kawawa naman si Mark D. Sige nga, pag, di ba? Kunyari, empleyado mo si Sir Mark D. Magandang hapon sa iyo. Kunyari, empleyado ka ni Lloyd, di ba? Pag damdamin pa ng mga empleyado mo yung masusunod, wala na. Babagal ka na. So, hire fast, fire faster. Pero hindi mo sila tatablahin ng ano. Ganito lang ang sasabihin mo, Sir Lloyd, it seems to be na we are not in the right fit at we are not on the same page. Ikaw, so kailangan kitang tanggalin o maybe we are part ways para mapalago ko pa ng todo yung negosyo ko. At sana maintindihan mo ako, wag sumama yung loob mo. Ayan. Dapat ang mga business owner lagi yan nagha-hire eh. Kahit kaya yung mga big company laging hiring yan eh. Laging hiring ang mga big company kasi they are always looking for the right people. Hindi sila nag-i-stay dun sa isang tao na paulit-ulit na nga pasaway, kino-consider pa nila tapos bandang huli, Sir Don, hindi lumalago yung negosyo ko. Natural, pinagbibigyan mo ng pinagbibigyan eh. O minsan nga, 'di ba, ninakawang ka na. Eh hindi ko maalis eh dahil wala akong taong aasahan. Eh kasalanan mo, sabi ko sa iyo, araw-araw ka mag-hire to find the right people. Ganun, ako Lloyd, araw-araw ako hiring eh para makuha lang yung kasi, 'di ba? So dapat ganun. Oh. Yan ang mga paghahanap ng tauhan. Sana nasagot ko yung yung tanong nyo. At sana naging maliwanag. In a little way, sana makatulong sa inyo at magamit yung weapon para makakuha ng tamang tao. May lesson naman tayo dyan. Siguro sa mga susunod, mas lalaliman pa natin yan. Pero sa ngayon, icing muna ang ipapatikim ko sa inyo, yun muna yun. O, pangalawang tanong. Noted po, Sir Don. Thank you. Ay, totoo. Yun. Tama. O. Hiring sa mga naghahanap ng seryosong trabaho, hindi yun. Para i-baby. Tama. Pasok. Sir Mark, yun. Parang sila pa yung masusunod. Ikaw pa ang mag-a-adjust, no? Parang tama. Hindi pwede kasi ang mag-adjust yung mga tao. Hindi pwede yung business owner ang mag-adjust. Yun. Parang ganun, baliktad pa, no? Ikaw pa ngayon ang ini-interview. Ang ini-interview pa yung business owner. O yan. Kaya tama na mas magaling, dapat mas magaling yung mas magaling yung tao. Kasi sila ang mag-execute eh. Sila ang gagawa ng atake. Ikaw lang, ano naman yan ang trabaho mo na business owner? O ang trabaho mo na business owner sa tao mo, you will make sure na magagawa yung activity na yun. Yun ang trabaho mo. Hindi yung ikaw dapat ang gagawa. Merong isang tao na gagawa, merong isang tao din na make sure na mangyayari o nagagawa yung activity na yun. Kaya nga kailangan may checklist, may reporting, at may mag-a-adjust doon sa tao na yun. Hindi pagagalitan yung tao, kundi system ang aatakihin, hindi yung tao. Sige. Yun ang pagkakamali. Karamihan ng tao, business owner, ang hinahire nila kaibigan dahil kasama naman kita sa kalubugan at kahirapan. Ngayon, sama naman tayo ngayon sa kasaganahan. Mali-mali ganun. Kasi pagiging kaibigan lang ang basihan mo sa pag-hire ng tao, your business will be
parang ang business mo mangyayari, tumatakbo siya sa pamamagitan ng emotion. Ang business na pinapatakbo sa pamamagitan ng emotion, delikado yan. Kailangan ang business mo pinapatakbo ng logic. Kaya nga di ba mas mataas yung ulo kaysa sa puso dahil dapat mauna yung logic. Oh, ano ibig sabihin ng logic? Kasi pagkaibigan yan, pare naman, matagal na tayo magkaibigan, ngayon mo pa ba ako pagsesermonan? Ngayon mo pa ako tatanggalin? Yari ka doon. So, kailangan by logic. Ano ibig sabihin ng logic? You will hire by skill. Kung ano yung tamang skill. Ayan. At hindi lang basta skill. Ako, nagbabase ako sa galaw. Ang style ko, kunyari, i-hire ko si Christian, kaibigang Christian. Kunyari, Christian, maglinis ka muna dyan. Yan ang ano ko dyan pag nag-hire ako Sige, maglinis ka muna. Kapag nakikita ko na yung galaw, parang may sakit, fire fast na yun. Fire fast na yun, doon pa lang. Tapos pag naglinis, hindi naman, meron kasing taong naglilinis na hindi malinis. Kasi sa opisina ko, importante yung malinis Doon, may kasabihan nga, cleanliness is next to godliness. Ganun ka-importante yung paglilinis. So, pag pinalinis, may mga tao kasi na naglilinis na hindi naman malinis. Agree ba kayo doon? May mga tao na naglilinis na hindi malinis? Oh. So, yung tao na yon, yung pag pinalinis ko yon, tinitest ko na siya. Pag nakita ko na parang linis ano lang, hindi na kaagad tanggap yun. Oh, so, dapat doon pa lang. You hire based on skill. Yan, si Christian po, malinis yan. So, kailangan hindi sa pagiging kaibigan ang i-hire mo o kakilala. Kailangan talaga skill. Skillful. Yan. O pangalawa, hindi lang skillful, kundi yung attitude. Hindi yung sasagot-sagutin ka ni opo at opo nga, hindi marunong Di ba, Sir Mark? Merong mga gano'n na mas marunong pa sa ni opo at opo, hindi marunong So, you hire people based on skill, hindi lang sa skill kundi based on attitude or yung character. Kasi skill will bring you to the top, but attitude will stay you will stay you. Yun ang magpapanatili kung na magkasama kayo. So napaka-importante ng attitude. Yan. Yung skill madaling matutunan yan pero yung attitude, yan, kailangan andun yan sa tao na kukunin mo. Maliban lang sa skill. Hindi lang sa skill, kailangan yung attitude din tama. So you hire people not by emotion, by kaibigan, kundi based on logic. At ibig sabihin ng logic, i-hire mo based on skill. At hindi lang basta skill, kundi yung attitude. Dapat may good manners and right conduct. May malasakit sa negosyo mo, willing to train, coachable, ayan. Sana nasagot ko yung tanong. Next, ano ba yung susunod na tanong? Huwag mag-hire ng kapamilya. Tama, Ma'am Gladys. Kasi mamaya sasama pa ang loob sa'yo nun Thank you, Sir Daniel. Sana nasagot ko yung tanong mo. Yung ine-execute lang ang paglilinis pero yung objective na maging align, hindi na-achieve. Yan, tama, Sir Mark. Kailangan, sa opisina ko kasi, may tinatawag ako na clean in place Bago umalis, maglilinis. At pagpasok, maglilinis pa rin. So, i-organize. Kasi masarap magtrabaho na organisado malinis So, ang paglilinis, it takes ano lang naman yan, 15 minutes, 10 minutes, di ba? Kasi malinis na nung inalisan mo So, ang susunod na activity niyan, magawa mo yung mga objective, yung goal nyo na ma-align pagkatapos maglinis. So, yun talaga yung objective. May checklist yun na, ito dapat ang magawa mo. May checklist na dapat ngayon makagawa ka ng creatives. Dapat ngayon makapag-post ka, makagawa ng mga iba pang store. Yan. Makasagot ng inquiry, yung after sales. So, may mga checklist yan pagkatapos na maglinis. Ano pa yung susunod na tanong? Bago tayo pumunta sa sa topic natin. Kung wala nang tanong, proceed na tayo sa goal natin to double your sales faster. Napaka-powerful ng double na word kasi you are 10 moves away
to million if you double your sales. Yun pala, yung recap pala ng part 3. Ayan. Sige, mabilis na recap. Nung part 3, para ma-double mo yung sales mo, kailangan dala-dala mo yung tamang offer. Yan. So, sa mga hindi naka-attend ng part 3, ito yung recap. Para ma-double mo yung sales mo faster, kailangan dala-dala mo yung tamang offer. Ayan, number 1. Number 2, para ma-double mo yung sales mo faster, kailangan tama yung pag-o-offeran. Ibig sabihin, tama yung target audience mo o offeran. Kasi anong silbi ng pinakamasarap na lechon, i-offer mo sa Muslim? Anong silbi ng pinakamasarap na steak kung mai-offer mo siya sa vegetarian? So tama dapat yung pag-o-offeran mo. Yan. Number 3, nung part 3 natin, para ma-double yung sales faster, kailangan tama ang nag-offer. Tama yung business owner. Tama ang nag-offer. Ikaw to, ibig sabihin, dapat maging tamang tao ka para mag-offer nung tama. Tama ang nag-offer. So, in recap, kapag tama yung offer mo, tama ang pinag-offeran mo, tama ang nag-offer, you will double your sales faster. Yun ang naging topic natin nung part 3. Ayan. So, inisa-isa ko yan. Oh. Yan, Sir Daniel, yan ang recap natin nung part 3. Ngayon naman, ganun pa rin ang goal natin, double your sales faster sa papaanong paraan. Para ma-double natin yung sales natin faster, kailangan yung product natin, siya yung nagbebenta para sa atin. Pangalawa, para ma-double natin yung sales natin faster, kailangan ikaw, nagbebenta ka nung product na yon. Pangatlo, kailangan yung buyer magbenta para sa'yo. Ayan. Sa ganung paraan, we can double our sales faster. Kasi ang alam lang natin, tayo lang ang nagbebenta. Magbenta lang ng magbenta. So, hindi ngayon mabagal ngayon, ma-double yung sales natin. So, para ma-double ang sales natin ng mabilis, kailangan yung product mismo nagbebenta para sa atin. Ikaw mismo nagbebenta ka para sa product na yon. At yung buyer mo mismo dapat magbenta rin para sa'yo. Yan. Kung paano yan ang pag-uusapan natin sa ngayon. Ayan. Magandang hapon sa 85 viewers. Yan. Kapag nasunod natin to, nalaman natin to, naging malinaw sa atin to, we can double. Malaki ang chance na we can double our sales faster. Ayan, papaano yung product magbebenta para sa atin? Unang-una, kailangan yung product may offer mo siya. Kasi hindi naman product ang binibenta natin eh. Wala naman tao na may gusto sa drill, sa barena. Ang gusto ng tao, yung butas na nagagawa ng barena para ilagay yung pako, tapos isabit nila yung picture frame yung family nila. So kaya minsan tayo, hindi yung product nagiging saleable kasi binibenta natin talaga yung product, hindi naman yung offer. Yung Starbucks, hindi naman talaga kape yung binibenta nila, kundi ang binibenta nila, yung malamig na lugar, masarap na upuan, na makakapagkwentuhan kayo ng kaibigan mo. Ayan. Yan ang una. Pangalawa, kailangan yung product may tinatawag na high perceived value. Ayan. Ibig sabihin ng perceive sa Google, ang tawag dito understanding eh. Bakit ako ngayon nakasalamin, nakadress well para sa inyo? Kasi gusto ko makuha ang impression na high perceived value ako.
So, people love to buy mga high perceived value. Ayan. Ang tao bumibili ng mga luxury product dahil high perceived value sila. Yung bag na Louis Vuitton, sila mismo yung nagbebenta sa sarili nilang, yung product mismo yung nagbebenta sa kanila. Yan. Saleable na kaagad yung product kasi meron siyang high perceived value. Ayan. Ang ginawa ngayon ng mga ng Louis Vuitton, idinikit nila yung bag nila sa mga bagay na high perceived value din. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng brand association na yung Louis Vuitton dahil idinikit sa mga high perceived value lang. Kaya yan ang tinatawag na brand association. Kaya pansin nyo may mga business owner na kumukuha sila ng mga artista, ina-associate nila yung product nila dun sa mga high perceived value para ma-perceive ng marketplace na high perceived value yung product nila. Kasi ang tao bumibili ng mga high perceived value. Parang 'di ba yung shawarma, 'di ba? Kinuha daw nila si Daniel Padilla sa kasi yung Katniel. So itong dalawa na to, high perceived value to. Kaya nagkaroon sila din ng high perceived value, dumami ngayon yung franchise nila. Yung franchise nila, yun mismo yung nagbebenta para sa kanila. Yung product mismo ang magbebenta para sa iyo kung malalagyan mo siya ng high perceived value. Ayan. Ang pagiging high perceived value nagagawa yan sa marketing, which is later on mamaya tatalakayin natin yan. Yan. Pangalawa, kailangan ikaw. Yan. Ikaw magbenta rin para madoble yung sales mo. Ngayon, ito ngayon ang problema sa atin. Nasobrahan naman tayo ngayon sa pagbebenta. May mga tao na pag nakita nila, iniiwasan na nila. Nandito na naman si Don Zamora, bebentahan na naman ako nito. Ayaw ng tao ng ganun. So tayo, namali tayo ng pagkaintindi. Akala natin, para madouble ang sales natin na mabilis, tayo ang magbebenta. Oo, tama yon, pero hindi ka dapat magbenta. Actually, kaya ka nga hindi nakakabenta kasi nagbebenta ka. Ang tingin sa'yo ng mga tao, ayan na naman si Coach Lloyd. Ayan na naman si Coach Mark, bebentahan na naman ako niyan. So, hindi dapat ganun. Oo, ikaw ang magbebenta, pero dapat hindi ka nagbebenta. Because people love to buy, but hate to be sold. Ang mangyayari, lalayo ang kanila pag lagi ka na lang nagbebenta. So, ang ibig kong sabihin dito na ikaw ang magbenta, ang ibig kong sabihin dito, hindi ikaw ang magbebenta. So ngayon ang tanong, paano ba magbenta nang hindi nagbebenta? Ayan. Diyan na pumapasok yung tinatawag na personal branding. Ang maganda sa personal branding, hindi to pushing. Hindi to push, kundi pull to. Kumbaga attraction to, hindi to pushy, kundi attraction. Ibig sabihin, pababanguhin ko yung sarili ko, papapupugiin ko yung sarili ko sa social media, magiging mabuting tao ako sa social media para ma-attract natin sila. Attraction, baliktad. Kasi pag ikaw ang nag-attract, yun lang yung way na hindi nila mahahalata na nagbibenta ka. Kasi pag hindi ka nag-attract, nag-push ka. Oh, Sir Lloyd, bilhin mo na to, ganto, ganto, ganyan. Yun ang tiyempo na nagbibenta ka. So, napaka-importante ng personal branding kasi attraction to. Kailangan sila yung lumapit sa'yo. Kailangan i-attract mo sila. Para sila na mismo magsabi, Sir Mark, ano ba yung ino-offer mo? Sir Lloyd, ano bang ino-offer mo? Bibili kami sa'yo. So, napaka-importante ng personal branding. Ayan. At may malalim pa tayo na lesson dyan mamaya o sa mga susunod na session. Ayan. Kapag ikaw ang nagbenta, maliban sa product, malaki ang chance na you will double your sales faster. Lalo na kung nagbebenta ka na hindi ka nagbebenta. Ayan. Pangatlo, kailangan yung buyer ang magbenta din para sa'yo to double your sales faster. Parang, Sir Don, paano naging buyer yung dapat magbenta sa amin? Di ba buyer yun? Dapat magbibili lang siya. Yun.
So, papaano ang buyer dapat magbenta para sa atin? Ayan. Kailangan kasi yung buyer magbenta para sa atin to double our sales faster. So, papaanong dapat yung buyer magbenta para sa atin? Ang marketplace kasi, parang ano yan, di ba? Familiar na kayo sa funnel, marketing funnel. Yung nasa 60%, ito yung tinatawag na cold audience. Cold audience. Yung nasa 40% naman, ito yung tinatawag na warm. Yung 20% naman, ito yung tinatawag na hot. Ang ibig sabihin ng cold, not aware. Halos hindi ka nila kilala at hindi nila alam yung offer mo. Yan. Yung ibig sabihin naman ng warm, sila yung kilala ka at nasa learning mode sila. Learning mode at searching mode. Ito ang ibig sabihin ng warm, sila yung mga habang nakahiga, sila yung mga nagsisearch. Kunyari, ano kayang hot items ngayon? Kunyari, rice cooker. Ayan, bili kaya ako ng rice cooker. Ayan, sila yung mga nasa warm. Yung mga nasa hot naman, sila naman yung ready to buy. Ibig sabihin ng ready to buy, may tiwala na sila sa'yo. They have trust sa'yo. Bakit sila nagkaroon ng trust? Kasi nakilala ka nila, nagustuhan ka nila, kaya sila ngayon nagtitiwala sa'yo. So para makarating sila sa hot, maging ready to buy sila, kailangan makilala ka muna nila, magustuhan ka muna nila. Wala naman na diretso bili. Maybe sa mga low ticket, pero ang pagbebenta talaga, it's all about paano kanila nakilala, paano kanila nagustuhan, kaya magtitiwala sila sa'yo. Ngayon, ang journey ng buyer, galing sila dito. Galing sila sa cold. Papasok sila sa cold. So anong gagawin mo dito sa cold? Ang gagawin mo dito, kailangan makilala ka muna nila. Sa papaanong paraan? Dalawa, organic at paid. Pwede ka mag-run ng FB ads para magpakilala ka through awareness kung sino ka at ano ang ino-offer mo. Yan. Sa organic naman, pwede ka rin gumawa ng mga short form content o mga reels para ipakilala kung sino ka at ano ang offer mo, yung who at what. Ayan. More on ano dito, paano kanila makikilala. Yan muna, hindi mo sila bebentahan. Pangalawa, pag yung mga nasa warm naman, kailangan magustuhan ka naman ngayon nila. So ang mga content na ilalagay mo dito, paano mo sila i-educate? Mga tips, yan. Paano mo sila i-entertain? Kasi dapat magustuhan ka nila eh. Paano ka makakapag-deliver ng valuetainment? Yan ang tawag ko dyan eh, valuetainment eh. Value in a form of entertainment. Ayan, para magustuhan ka ngayon nila. At dito naman sa hot, dito mo na sila ngayon bebentahan. Ibig sabihin, kailangan maging malinaw sa kanila yung offer. Kasi confused mind, always say no. So dapat maging malinaw na sila dito yung offer. At ang ibig ko sabihin na maging malinaw yung offer, papaano makakatulong yung product para sa kanila. So in that way, magta-trust na sila, eto na yung pera ko, akin na yung services mo na makakatulong sa akin, akin na yung product na makakatulong sa atin. At ang pinaka-last niyan, yan ay yung tinatawag na raving fans. Kailangan mapapunta sila dito, maging raving fans mo sila. Ito nagagawa to through personal branding. Dahil nakilala ka nila, nagustuhan ka nila, nagtiwala sila sa'yo, sila na mismo ang magre-refer o mag-i-endorse dun sa product mo at sa'yo. Kailangan umabot sila dito. Kasi tayo, mga business owner, ito lang tatlo ang alam natin. Wala tayong alam na kailangan pala maging raving fans natin sila. Magbenta sila para sa atin.
Kapag good ang service natin, good ang product natin, nire-refer nila tayo. In that way, sila ang nagbebenta para sa atin. Kailangan mag-post sila para sa atin. Kunyari, maganda yung nabili nilang product sa'yo, pipicturean nila yon, ipopost nila, so ngayon magkakaroon ng traffic. Parang sila na mismo yung nagbebenta para sa'yo. Yan. In that way, you can double your sales faster. So, yun ang purpose ng marketing. Papaano kanila makikilala, magugustuhan, and then eventually trust you and buy from you. At hindi nagtatapos yun. Kailangan magbenta rin sila para sa'yo. Kailangan ma-convert mo sila into a raving fans. Karamihan ng mga marketer, business owner, hanggang dito lang sila. Binibentahan na lang, nagiging transactional, hindi nagiging relational. So, kailangan ma-convert mo sila into raving fans. At ang unang-unang mag-convert dito is yung personal branding. Ayan. Kasi magkakaroon ka ng fans o community. Magiging fans mo. At pag naging fans mo sila, they will support you. Sila na mismo ang magbebenta para sa'yo. In that way, malaki ang chance na you can double your sales faster. Ayan. So, ayun lang. I-recap ko lang ngayon. Para ma-double mo yung sales mo faster, kailangan yung product magbenta sa'yo. Ikaw, magbenta ka sa papaanong paraan ang hindi nagbebenta kasi ayaw ng tao na binibentahan sila. At yung buyer mo, hindi lang ma-convert mo siya into pay customer, kundi ma-convert mo siya into raving fans. Para pag naging fans mo na siya, parang ako, fans ako ni Lloyd. So, binibenta ko ngayon si Lloyd. O, diyan kayo kay Lloyd. Mabuting tao yan. Matutulungan ko yan. Naging raving fans na ako ni Lloyd. Hindi lang sila yung nagbebenta para sa CLD, kundi ako din. So, yung fans na yun, yung buyer na yun, siya na mismo ang nagbebenta para sa'yo. Tatlo na kayo ngayon nagbebenta. So, napakalaki ng chance ma-double mo yung sales mo faster. Ayan, sana nakuha nyo. O, may tanong ba kayo? Yun lang, ganun lang kabilis. May tanong ba kayo? Sige, sasagutin natin. Guys, sa ginhawa sa katawan ko dahil sa dopamine sa utak ko dala na taas pa pag-emosyon. guys, paano naman? Pa-comment naman po. What's your thought about it? May tanong pa ba kayo para masagot natin ngayon? Ano? Gusto mo suntukan ulit? Ay, wag na. Hindi ko na kaya yung ganun kabayolente uli. Maghahagis na lang ako nitong barya. Tapos, kapag nahulaan nyo ng tama kong head sa tail, sigtas kayo. Pero kung mali hula nyo, di ko kuryentehin kayo. Teka, sandali lang. May Akala ko ba nagsasalita? usapan, makukuryente lang tayo kapag hindi Hold on sumunod guys kay- ha. Possible may ano. Pero Hindi sabi natin, sasalita. Ayun na nga, si Jen. Ayun. Okay, let's go Don. May nakikinig doon. Si Jen. Okay na. Sorry na. Okay na, malinaw na uli. Oh, what's your thought? Ano ang nakuha nyo? Ako naman ang magbabasa at makikinig sa inyo. Kung may tanong kayo, drop nyo lang para sagutin natin ngayon. Grabe din, no? Ibig sabihin, yung mga buyers nyo pala, magkailangan raging, ano mo sila, fans mo, no? Oh. Sila mismo magbenta rin ng produkto mo. Paano yun doon? Paano, Nangyayari yun sa personal branding. personal branding? Oo nga naman. Important po, salamat. Tama. Personal branding. Hi, Miss M. Kasi yung personal branding, yung mag-convert to your customer into raving fans. At kapag convert mo sila into raving fans, sila mismo magbibenta para sa'yo. Kaya si Diwata napaka-successful kasi meron siyang raving fans na nagpo-promote, nagbebenta ng pares niya. Kasi naging personal brand na siya. How to personal branding? Ayan na nga, Don. Ayan na nga. Mas okay ang community. Ang ibig sabihin ng raving fans, yun na nga yung community. Ikukulong mo lang sila. Pero you make community one fan at a time. Very powerful to ha. Ilista nyo to. Karamihan ng business owner, naliligaw sila. Akala kasi nila kaagad, community kaagad ang i-build. Mali, kaya nga hindi sila nakaka-build eh. Ang i-build mo muna, isang raving fans. At kapag nakagawa ka na ng raving fans na magbebenta sa'yo, padami ng padami, ikukulong mo sila, doon na nagkakaroon ng community.
Pero i-build mo yung community na yun, one fan at a time. Ako, may tinatawag ako na Hustler 100. Yun yung mga raving fans ko na 100 na sila yung sobrang loyal o sobrang solid sa organisasyon. Ang tawag ko dun, Hustler 100. Kung kumbaga kayo Gusto namin yan. Gusto namin yan. 100. Ito naman yung mga nasa circle niya na 100 na nagbebenta para sa kanya. Ako, paano kay Mark D? Doon, ang dami na. Si Mark D naman, Mark D 1,000. Mark D 1,000. Ito naman, Mark D 1,000 naman to, merong mga 1,000 raving fans and community na nagbebenta para sa kanya. So, yun. Doon may Pero ang- tanong dito. Pero ang dito, Ma'am M, yung sa nagtanong, tama yun, community naman talaga ang purpose. At you make community one fan at a time. Sabi ni Princess, maganda din po bang i-compensate yung mga buyers na nagpo-post ng video sa social media like discount? Tama. Actually, dapat. Kasi ako sa clothing ko, kailangan kasi mag-post talaga sila eh. So, ang nangyayari sa clothing ko, binibigyan ko sila ng sticker. Maliban sa decal sticker kasi mamahalin yung sticker na yon, makukuha lang nila yung free sticker na yon, na high value na sticker na yon, kapag nag-post sila, short form video man yan o picture man yan. Ako, yari ka. Si Mark D pa mentor daw sa clothing. Yun. You are at the right place at the right time, Sir Mark D. 17 years na ako sa clothing. Grabe, 17 years. So. Will never go wrong. Oo. Ayan. Mamaya. Meron tayong exercise muna kahit hindi ako magpapamento. Meron ako Exercise na para sa clothing. anong The Manila Crimes po, Ma'am Joy. The Manila Crimes. Ako yung tama 7 na sa clothing. The Manila Crimes. Yung mga sinusuot ni nag-echo po sir. Nag-e-echo daw. Yes, yes. Ay, oo nga, Lloyd. Nag-e-echo. Nag-e-echo ka. Nag-e-echo din ako. Medyo nag-e-echo po. Ayun. I think kapag ina-open ko yung ano ko, pag ina-open ko yung mic ko. Patapos na tayo ha. O drop nyo lang yung question nyo. Malapit na tayo matapos. Medyo may echo po. Clear po kay Sir Lloyd. Ayun. Sige, drop nyo lang yung question nyo para patapos na tayo. Mahalaga yung oras nyo. Na-appreciate ko yung pag-invest ng time nyo. At sana yung pag-invest nyo na to, may makuha kayong weapon para madoble nyo yung sales nyo faster. Palakpakan naman natin yung 91 participants, 91. viewers. Magaling. Diba? 100 plus pa yan. Meron pa sa Facebook Live eh. Ayun, sa Nice. Facebook Live pala. Magandang hapon sa inyo dyan sa Facebook Live. Paano nyo na-approach yung mga model nyo, sir? Simple, maging attractive person ka. Yun nga sabi ko kanina. I-attract mo sila. Magiging mabuting tao ka, papabanguhin mo yung pangalan mo, hindi ka gagawa ng mga, sabihin na nating, mga ang tawag kasi doon sa salitang kalye, kakupalan eh. Sorry for the word, pero para diretsahan at maintindihan nyo, dapat very mabuting tao ka. Pag sumikapan mo, maging mabuting tao ka, maging maayos ka nakausap, you will deliver what you promise. Ayun, maa-attract mo yan. Lahat ng mabubuting bagay, magagandang babae, magagandang tao, maa-attract mo yan. Kapag unang-una, naging ikaw muna ang maging mabuting tao at magandang tao. So, yun ang sagot ko doon. Agree, maging totoo at tamang tao. Yan, Ma'am M. Kapag naging tamang tao ka, maging totoong tao ka, ma-attract mo din yung mga tamang tao. Coach, paano yung proper engagement sa mga possible buyer? Paano yung proper engagement sa mga possible buyer? Anong ibig sabihin ng engagement? Pag-posting ba yan? Paano yung tamang pag-posting? Yung bang ibig mo sabihin, Sir Marjorie? Ay, Ma'am Marjorie? Yan bang ibig sabihin? Paano yung tamang pag-posting? Yes po. Yun. Ikaw magiging brand. Tama yun, Ma'am Stephanie. Mismo. Ikaw muna yung magiging brand bago. Tama.
Tama po yun. Paano sila ma-hook sa'yo? Ayun. Ano to? Ma'am Marjorie ba to? Yeah, Ma'am Marjorie, ang tanong niya, paano sila mahuhook sa'yo? So, ayan. Mahuhook mo sila, ma'am, through personal branding kasi people by people. Ang tao naman talaga, hindi naman talaga things ang binibili nila eh. Hindi things ang binibili nila eh. Kundi ang binibili nila yung people by people talaga. So, kung ang tanong mo, paano mo sila mahuhook? Napakasimple. Dalawa ang gagawin mo. Una, aayusin mo yung persona mo, physical. Persona, physical. Pangalawa, yung digital persona mo. Kasi karamihan ng tao, inaayos lang nila yung digital nila, mabuting tao, kuno sila sa social media, pagdating naman sa personal, kupal naman. Hindi ganon. Dapat, meron naman tao, kupal naman ngayon sa personal, ay mabait kuno sa personal, pero kupal naman sa social media. Hindi dapat ganon. Kailangan parehas ka dyan maganda. Oo. So, kailangan merong tao na gumabay sa'yo, magturo sa'yo, paano mo aayusin yung personal persona mo physically at paano mo aayusin yung digital persona mo o yung digital avatar mo. Yun nga yung program ko na personal branding. Tinutulungan ko yung mga tao ayusin yung personal nila physical at yung digital persona nila. Ayan. Meron akong 3 session dyan. Naniningil ako dyan ng 120,000 para ayusin yan. Para ma-hook sila. Si Rendong po. Parang ganun, di ba? Ayan. So, ako kasi I'm very confident at yun ang pinaniniwalaan ko na pag inayos mo yung sarili mo, physical at yung digital na persona mo, blessing will overflow. Ma-attract mo din yung mga tao na mabubuti din. Ano pong magandang strategy sa personal branding? I-post sa product page. Ang marireseta ko sa iyo ngayon, Ma'am Princess, kasi ayaw kitang resetahan ngayon kasi baka maligaw ka pag niresitahan kita ng strategy. Ang pinaka masasabi ko po talaga sa inyo ngayon na mabibigay kong strategy, unahin po muna ninyo yung personal brand. Ibig sabihin yung physical nyo. Ano yung mga iiwasan mong salita? Ano yung mga iiwasan mong isipin? Paano ba maging mabuting tao? Paano makipagkamay? Paano mag-smile? Paano magbihis? Lahat yan, tinuturo ko yan sa personal branding eh. So, yun ang dapat mo nang ayusin. Hindi mo na yung pagpo-post. Kasi pag niresitahan kita ng strategy sa pagpo-post, tapos sablay naman yung physical, wala din mangyayari. Maililigaw lang kita. So, kailangan yung personal muna. Nag-hard sell po ba kayo, sir, doon sa clothing nyo? Lalo na sa posting sa social media kung nagpo-post kayo ng buy one, take one, or katulad ng MNLA. Actually, ako sabihin ko sa inyo maybe hindi man tayo magkakaparehas ng pinaniniwalaan, pero 17 years na ako sa clothing, never ako nag-sale. Actually, ayaw ko sa word na sale. Madidegrade kasi yung value mo. Never, Lloyd, walang never talaga ako ng sale. Sabi nga nung isang misis ko, sabi niya, mag-sale naman tayo para Sabi ko, I hate word sale. So pang pang mahirap siya eh. Siguro sa ibang bagay, pwede, pero sa brand ko, ayoko ng ganun. Isipin mo, nagpapakahirap ako, mataas ko yung brand ko, magkaroon ng high perceived value, katulad ng lesson kanina, tapos gagamitan mo ng word na sale. Hindi naman masama yung sale, pero hindi lang talaga siya akma para sa akin. So pag nasana yung mga buyer mo sa sale, hindi na sila bibili sa tamang presyo. Parang inapi mo na sila pag binentahan mo sila ng tamang presyo. Dahil nasanay ka, sale ka ngayon ng sale. Ikaw din pala yung may kasalanan. Tapos ngayon, pag tumawad sila, ikaw pa yung galit. After all, actually talaga, kaya nagpupursu talaga ako sa personal branding, Lloyd, dahil ang totoong talagang may kasalanan dito, ang namamali dito, yung mga business owner eh. Hindi malinaw sa kanila eh. Di ba? So parang ganon. Ang tanong ko doon, ma'am,
hindi po talaga ako nag-hard sell kasi attracting ako. Iniiwasan ko yung mga word na ma-associate na magiging cheap ang product ko. So, isa din sa word na yan, yung sale. Nag-sale kami, nag-buy one, take one kami. Hindi ganon. Actually, ngayon, nagbebenta na nga ako ng t-shirt na tig 32,000 eh. Isa ako sa mga una na nagbebenta ng t-shirt na tig 32,000. So, maraming bumibili nun dahil inilalayo ko yung brand ko sa mga hard selling. At inaayos ko yung personal brand ko. Kasi people by people naman talaga, hindi naman t-shirt. Ako, sobrang fan ako ni Sir Mark D. Kahit nasa Alaska kami, opera niya ako ng ice candy dahil fan na fan niya ako, bibili ako sa kanya eh. Yun ang ibig ko sabihin ng personal brand. Sa sobrang fan ako ni Sir Mark D, kahit sobrang init, kahit nasa Dubai kami, opera niya ako ng hot coffee, bibili pa rin ako dahil si Sir Mark D ang nag-offer sa akin. So people by people, hindi naman talaga product. Yan. Tao talaga ang binibili ng tao. Kaya pansin nyo, kaya kayo bumili ng iPhone, tao ang binibili nyo, hindi naman cellphone eh. Binibili nyo si Steve Jobs eh. Karamihan ng binibili natin, tao naman talaga yung binibili natin. Sige, sana nasagot ko yung ano mo, ng question mo. Next question. May mga question pa ba tayo, Lloyd? Steph, sabi niya, pag sarili mo ang unang brand mo maganda. Next yan yung personal brand mo kahit ibenta mo ng mataas, talagang tatangkilikin. Tama po ba? Kapag Actually, personal tama ka. Meron kasing apat ang purpose ng branding. Pasadahan ko lang to merong apat na reason o purpose, merong apat na purpose ang branding. Unang-una dyan, differentiation. Ma-differentiate ka sa karamihan, parang ganito, marami na kasing bag eh. Ang purpose ng branding para ma-differentiate ka doon sa maraming bag. Yun ang unang purpose ng branding. Marami nagbebenta ng pabango, pero ang purpose ng branding, kailangan ma-differentiate ka doon sa karamihan nagbebenta ng pabango. Marami nagbebenta ng coaching, ang purpose ko ng personal brand ko para ma-differentiate ako. Kaya nga ibang-iba ako eh. Ako lang ang nakakasingil ng 1 milyon sa coaching. 'Di ba? So yun ang purpose ng branding. Pangalawa, purpose ng branding is masunod yung presyo mo. Isipin mo, no, 'di ba? Meron 3,000 na bag sa Divisoria. Pero merong bag nagtitig 2 million. Yun ang LB na bag. Bakit nakakapag-charge sila ng 2 million at may bumibili? Dahil personal branding sila. Ayan, yun ang sagot ko diyan. Ma'am. Ayan. Ang purpose talaga ng branding, isa doon is masunod yung presyo mo. At kaya hindi nasusunod yung presyo mo ngayon, customer ngayon ang nasusunod dahil wala kang personal branding. Ayan ang linaw ulitin ko Kaya ngayon hindi nasusunod yung branding mo, nagsisettle ka na lang, nagdudwell ka na lang sa eksaktuhan lang dahil wala kang personal branding. Kaya 'di ba karamihan nagrereklamo, "Uy, mahal naman." Ibig sabihin nun dahil wala kang personal branding. Kasi ang isang purpose ng personal branding, maliban sa ma-differentiate ka sa karamihan sa marketplace, masunod yung presyo mo, makapag-charge ka ng presyo na gusto mo. Dapat pala may 150K singil ako sa master ko kasi nagki-create ng millions. Tama. Mismo, Sir Mark. Ang lagi ko nga sinasabi, price is not an issue in the presence of value. Ulitin ko kaya ako nakakasingil ng 1 million dahil sobrang present ang value. Hindi pinag-uusapan yung presyo, basta present ang value. Price is never an issue in the presence of value. So, actually, mura pa yung 150K, Sir Mark. I believe in you. May doon sa mura pa kasama, saan ka pa? Mismo, sir. Lalo sa clothing, talagang matuturuan kita dyan. In a humble way. Si Ma'am Hilda, curious na talaga ako dyan sa personal branding. Simple lang naman ang konsepto ng personal branding, Ma'am Hilda eh. Kumbaga para tong
aayusin ko lang talaga ma'am yung sarili mo eh. Kasi dun, yun naman talagang pinakaugat ng lahat eh. Kailangan maging maayos ka eh. Maging maayos mismo yung business owner eh. Doon naman nag-uumpisa yun eh. At after maayos yung sarili mo, aayusin naman natin yung digital side naman. Ma'am, ganito dapat yung cover photo. Ma'am, dapat ganito yung caption nyo. Ma'am, dapat ganito yung profile picture nyo. Ma'am, huwag kayong mag-profile picture na ganito. Ma'am, huwag kayong mag-post ng ganito. Ma'am, huwag kayong mag-share ng ganito. Yan, personal branding plus personal awareness, personal mastery. Tama ka dyan, Ma'am M. Yung personal branding, personal awareness yun, and personal mastery yun. Kailangan ma-discover mo muna yung sarili mo at ma-master mo yung sarili mo. Kasi ang tunay na offer ay yung sarili mo, yung identity mo. Yun naman talagang ino-offer natin sa marketplace eh. Kasi ang tao hindi naman bumibili ng product o mga bagay, kundi bumibili sila ng tao. Kaya ako sobrang mabenta kasi na-master ko yung sarili ko, aware ako sa sarili ko. Yun ang personal branding, yun ang ino-offer ko ngayon sa marketplace. Yun ang offer ko, yun ang identity ko. So kaya maraming bumibili. Kaya tama ka dyan, Ma'am M. O sige, anong masasabi nyo? What's your thought? Ako naman na makikinig sa inyo. Kung may question kayo, drop nyo na. Halos tapos na tayo. Much better po ba ang FB page sa personal page when you offer your product? Sa akin, Ma'am Julie, at sa mga student ko, dalawa po yan, dalawa. Yung first, aayusin natin yung personal page mo, at the same time, yung FB page mo din. Kasi may strategy din po ako na multiple account eh. So, wag tayo magpapalimit doon sa isang FB page, sa isang personal page. Talagang multiple account po talaga. Pero mas medyo malalim na yon. Pero sa una muna, gagamitin natin pareho yan. Yung personal page mo at FB page mo. Kasi pag maayos na yung lahat, tuturuan din kita mag-FB ads. Yun, Pastor M. Yun, ikaw pala yun, Pastor. Oh. Grabe daming learnings. Thank you. Ayun. Anong better social media ang gagamitin po for personal branding? Lahat yan, Ma'am Marjorie. Pero mag-uumpisa tayo sa Facebook. Kasi ang Facebook kasi gitna yan eh. Merong parang middle class yan eh. Ayan. At ang maganda sa Facebook, makakapag-message ka agad, makaka-attract ka agad. At marami naman gumagamit pa ng Facebook eh. Pero kapag nag-create tayo ng content, i-distribute natin yan sa Instagram, sa TikTok. Ayan. Pero uumpisahan natin mismo una sa ano muna? Sa FB muna. Sige. Yung branding Bible na yun ang makukuha nyo yun ng free kapag nag-enroll kayo ng personal branding sa akin. Yun yung parang guide na. Parang guide natin yun. Oh. Kasama yun, free yun. May pangalan nyo yun. Ayun, personalize yun, personalize. Ganda nun. At talagang ano siya, high perceived value siya na libro, hindi lang basta libro. Talagang maganda yung hardbound, maganda sulatan. Sige, Mark. Ayan, sa una muna, Facebook muna. Pero i-distribute naman natin yung content sa TikTok, sa Instagram. Pero ang una muna, Facebook muna. Kasi marami kasi nagpe-Facebook pa rin eh. Coach, need pa din ba personal branding kung nasa Lazada lang naman kami, TikTok at Shopee? Kailangan ma'am ang personal branding kahit nasa Lazada ka, TikTok at Shopee. Oo, kasi ma'am, ang business naman is not about, hindi dapat tayo nagpapalimit sa product eh. Kailangan mismo talaga maibenta din natin yung sarili natin eh. Kasi eventually, malay mo, magkikreate ka ng branding o magkikreate ka ng something. Kunyari, nakapag-decide ka na okay na to. Sa tulong ni Sir Mark D, malago na ang negosyo ko sa TikTok, Shopee at Lazada ni Sir Lloyd, sa tulong ni Sir Lloyd. Gusto ko naman ngayon mag-create ng sariling akin, ng sarili kong brand. O at least yun, nakapag-umpisa ka na ng personal brand mo, hindi ka na ngayon mag-uumpisa to zero. Kasi ang personal branding, it takes time talaga eh. Hindi naman siya pagising mo, personal brand ka na. Hindi ganun. So kung ito, it takes time, kailangan ngayon inuumpisahan mo na kaagad. Para kapag malago na sa tulong ni Sir Lloyd at ni Sir Mark D, yung Lazada TikTok mo, at nakapag-decide ka na mag-brand ka talaga,
madali na lang. Kasi ang una nating ibebenta sa marketplace talaga yung sarili mo talaga eh. Yung personal brand mo talaga eh. May add Can I dyan add si something? Coach Mark ko. Ayan si Mark Tio, nakikinig. Can I add something? Sir Mark D, magandang hapon sa'yo. Nagagalak ako. Good afternoon sa inyo lahat. Thank you for Siguro naman, investing your kilala time. niyo sila B. Cortez, sila Rosmar. Imagine nyo kung wala silang personal branding. You think makakabenta sila sa Shopee and Lazada. So the reason why dinudumog sila sa Shopee, Lazada, TikTok because of their personal branding. So pwede mong i-connect yun if you have Shopee, Lazada, and other Tama. platforms. Yun lang ma-add ko doon. Thank you for adding Sir Mark D. Hmm. Physical persona po ba includes psychological, physical habits, everyday? Yan, mismo Ma'am Apple. Ayan, yung mga habits mo, ano ba dapat ang ginagawa mo everyday? Yan, persona po talaga yan. Yung po talaga yung personal branding. Pagiging mabuting tao sa madaling salita. Tuturuan kita paano maging mabuting tao. And actually, share ko din doon, may Sige. nagsabi sa akin na bakit mababa ang benta mo, ganyan. May sabi sa akin kasi hindi ka lang masyado nagbibigay ng value sa audience mo or target market mo. So if you guys are selling on a certain niche sa Shopee, Lazada, TikTok mo, then share ka lang ng anything of value na related sa product mo. I think that will technically will help you to, 'di ba? Broadcast your products and services. Kaya importante talaga na nagbibigay tayo ng value sa target market natin. Yun, tapos na tayo. Thank you for investing your time. At i-add nyo na lang ako. Sabihan ko si Sir Lord na i-type dito yung i-add nyo ako para kung may question kayo, walang bayad yon. Sasagutin ko dun sa personal Facebook ko. At para magkakilala naman tayo, matulungan ko kayo sa mga question nyo pa. Ayan. Thank you, Sir Lloyd, kay Sir Mark D. Sa inyo lalo na nag-invest ng time. Your precious time sa ngayon. At sana may nakuha kayong weapon para magamit nyo. Ayan. Sir Lloyd, sabi mo, last message? Yeah, may tanong si Kim. Sir, si in terms Kim. of budget allocation for personal branding, and ano po mala-recommend ninyo? Sabi ni Kim. Ano daw yung tanong niya? Tanong niya, may budget daw ba sa personal branding? Ano daw ang mara-recommend mo? Sandali na, ayos lang. Yan. Kung yung pangalan mo, hindi ka gagawa. Kung may budget pa sa personal branding. Oo, yes. Actually, dito nga tayo namamali minsan eh. Tingnan nyo pagdating sa sarili natin, hinuhuli natin, minimenos natin lagi yung sarili natin eh. Tingnan mo, uunahin mo yung iPhone. Pero pagdating sa sarili mo, sa vitamins mo na lang. Pagbili mo sa Mercury, ma'am, ang mahal naman ng vitamins. Wala bang medyo generic lang dyan? Lagi natin minimenos yung sarili natin eh. Sa lahat ng pagkakataon, minimenos natin ang sarili natin. At kaya tayo hindi lumalago dahil minimenos natin yung sarili natin. Kasi tayo ang most important asset sa negosyo natin. Kaya uunahin natin lagi yung sarili natin. Kaya kung ako ang tanong, kung may budget pa yung personal branding, meron. Unang-una, yun na nga yun, yung 120K. Yun yung yung program ko, personal branding, dalawang mangyayari yan. Ayusin natin yung physical persona at yung digital avatar mo, digital persona mo. Ayan. Tapos, budget naman na para sa'yo. Budget mo para kumain ng malinis. Ayan, yun. Kasama din yun kasi tuturo ko paano ka kumain ng malinis. Paano iwasan yung sukal, maalat. Paano ka hindi tataba? Paano aayos yung buhay mo? Lahat yan, everything may budget eh. Pero mag-PM ka lang sa akin, bibigyan kita ng magandang way kung paano ka magbabudget sa personal branding mo. Yes. Kung sakali man. Sa content creation daw, sabi ni Serin Don, do you have any recommendation? Nawala, ibalik mo nga din sa sunod.
Ayan. Sa content creation po, any tips? Ma'am Cyrene, kapag nag-enroll po kasi sa akin sa personal branding, meron na pong 10 content na ako binibigay. Free yun. Na ako na magsusulat, ako na yung magre-record, ako na mag-i-edit. Free yun. So, meron ding free lesson para sa content creation. Kasi ang personal branding, it's all about content creation din eh. Hindi ka pwede mag-personal branding na hindi content creation. So, connected yung content creation na yan. So, hindi na kita bibigyan ng tip kung sakali man, kapag nag-enroll kayo sa akin, may kasamang lesson yun, content creation. At ako na mismo magsusulat, mag-i-edit, mag-shoot. Ayan, meron akong team para magawa natin na mabilis yan. Kasi hindi pwede mag-personal branding ka na walang content creation. Eh. Sino magbo-broadcast ng personal branding mo? So kasama po talaga yan yung content creation. Hindi po nawawala yan. Do we have few questions na po ba? Laging inuuna yung iba kaysa sarili. Tama, Ma'am Stephanie. Alright. I think we're good to go. Okay na, Don? Okay na, i-add nyo lang ako, ita-type ni Sir Lloyd yung Facebook ko, tapos you can ask question. Again, guys, in behalf of CLD Digitals, gusto po namin magpasalamat sa lahat ng umattend na mga business owners po dito. Palakpakan nyo naman ng mga sarili ninyo, guys. Maraming salamat for attending. We are CLD Digitals. If you need some help with regards sa store po ninyo, like audit, you can actually reach us sa page po namin so that we can help you audit your store. At the same time, if you need help with regards to your TikTok journey, you can also touch base us sa CLD Digitals. Baka may bigay po kami sa inyo mga tip and mga next actions for you to grow. So may mga free webinars po kami na katulad ng mga ganito. So this upcoming, hold on, let me just check our schedule. Para malaman nyo na din. So we have upcoming, hold on. This coming Feb 28, so we will be teaching CapCut and Canva tutorial. So kung paano kayo mas mapapabilis in terms of your content creation, we'll be giving that. So attend po kayo sa Zoom nun. We also have Zoom for how to make millions using Lazada ads. I was able to invite someone na freelancer na magaling pagdating sa Lazada ads. Meron daw siyang i-share ng mga strategies na ginawa niya kung paano siya nagkakaroon ng 50 to 100 ROAS sa clients niya. So abangan nyo din po yun. May 28, guys. May 28 and then May 31. So those are our schedules. Those are free webinar na i-help po namin. And then we also have June 1, Facebook and Pancake. Paano niya napamilyon yung sales niya using the Facebook ads and Pancake. June 7, so digital marketing naman po and then AI for content creation. Sa June 8, ito abangan nyo sa June 8, no? Sa June 8, we have platform data analysis and strategic planning. So, yung mga takot dyan na i-download yung data ninyo sa Excel at basahin yung mga numero kung paano nyo siya ma-maneuver at paano nyo siya babasahin, yan, meron ako na-invite na magaling dyan na talagang ano namin yung before, head namin. Pagdating sa numero, magaling niyang babasahin para sa inyo. Para mas malaman ninyo yung mga hindi nababasa basta-basta sa Business Insights kaya niyang maneuver. Okay? And then lastly, we have June 11, wherein content structure naman yung ibibigay sa atin ng friend ko na to, kung paano niya napamilyon, 3 million followers, yung isang motovlogger, using yung sa content editing niya. So, abangan niyo yung mga free webinar na yan sa mga susunod na mga araw. Ha? Maasahan ko ba kayo? Oh, Legendary Masterclass Batch 16 sa May 31 na po. I-announce po ng ating legendary coach na si Mark D. Supportahan po natin yan. So, madaming line-up, guys. Princess, everyone, umattend kayo sa mga free webinars natin na. So, that's our advocacy for CLD and for the community of Mark D sa legendary sellers, no? Kumaga, we have to keep on giving value kasi naniniwala ko with the power of connections, hila lang tayo ng hila ng mga magagaling na tao na makapagbigay ng mga information katulad nito. So, pasalamatan naman natin si Coach Don Zamora. Don, maraming salamat. Ang dami mo talagang ang dami mong alam, Don. Hindi ko alam kung saan mo pinagkukuha yung mga nalalaman mo na yan. Napakagaling. May hiwaga talaga sa salita ni
Coach Don Zamora. Don, maasahan ka pa ba namin sa anong part 5? Always. Every Thursday, kita-kits tayo. Ang galing. Paulit ng schedule, Coach Lloyd. Ulitin na lang po namin sa mga interested yung malaman yung schedule. Pakiano na lang po. Punta po kayo sa page namin sa CL Digitals para masabi po namin sa inyo because the schedules are actually exclusive for the community. But then again, ano lang po, sana po makasali din po kayo. May 25. Oh, May 25 with Randy Saino. Wow. Randy Saino is one of the legendary coach for Facebook ads, no? Nako, wag nyo rin, ano yan, wag nyo lampasin yan, ano? Sir Don, maraming salamat. Thank you Sabi sa ni inyo. Thank you din, sabi ni Beng. So, guys, abangan po yung mga free webinars natin, ha? And maraming salamat sa pagsuporta sa amin. Andito kami ni Coach Mark D. Ako, si Coach Don, na handang tumulong para sa inyo. Mag-reach out lang po kayo sa amin, okay? Again, maraming salamat. Mahal namin kayo, Don. Mahal mo ba sila, Don? Yeah, mahal ko kayo. Maraming salamat, guys. Everyone, maraming salamat. Bye-bye. More power, everyone. Thank you. Ang dami na natin picture. Dito tayo magpipicture. Thank you, everyone. Bye-bye. Pakita naman kayo kay Coach Don para makita naman yung mukha nyo ng very, very light. Oh. Ayan si Anak Don. Ayan si Angie. Yan si Marjorie. Nako, Marjorie makulit yan. Hi, Marge. Yan si Leslie, Sir si Mark D. Princess. O, diba? Thank you. Thank you, Mark D. Marky, thank you. Alright, bye-bye, guys. See you.